Salamat, O Diyos na maawain, at pinagkalooban mo pa ako ng buhay at lakas sa gabing ito. At maano nawa, ay bigyan mo pa ako ng kaunting lakas at buhay at magamit ko nawa ito sa paglalahad ng mga banal mo pong kautusan. Sa mga taong nasa kalabuan, ipag-adya mo po ako sa pakikipag-alid, kasakunaan at pagkakasala. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan, at pinatatawad ko ang sinumang sa akin ay nagkasala. Ipinagkikipagtipan ko po sa inyo, Diyos ko, na lalayuan ko at iiwanan ang mga gawaing may kababaan. At ang buhay kong nalalabi pa ay gagamitin ko sa pawang pag-ibig. Una ay sa iyo, at ikalawa ay sa aking mga kapwa-tao. Kaawaan mo po na magkaroon ako sa tuwina ng maliwanag na isip upang madaig ko ang tukso, at mapanuto ako sa lahat ng aking alagatain. Kaawaan mo po ang mga espiritong hindi pa nagsisisi, nanghihirap at nangangailangan ng aking tulong na pagkalooban ng pag-asa upang magsipagsisi, magsikap sa ikasusulong at magtamo ng lalong kaginhawaan. Salamat po sa inyo, mahal na ina ng sangkatauhan, mahal na protektor, aking mahal na anghel na tagatanod, at ibang mabubuting espiritong alagad ng Diyos. At ako ay iyong pinatnubayan sa lahat ng dako at sa tuwina, upang huwag akong madaya at malayo ako sa pakikipag-alit, pagkakasala at sakuna. At nawa ay ganito ang maghari sa akin sa bawat sandali at saan mang dako, at mapanuto ako sa lahat ng aking mabubuting alagatain. Ilayo ninyo ang aking kaluluwa sa mga espiritu na may kadiliman, at gawin ninyo sa gabing ito ay kayo lamang ang aking makapulong, at makintal nawa sa aking alaala ang inyong mga banal na aral. Tulungan ninyo ako upang magkaroon ako ng lakas na maiwan ko ang lahat ng aking hindi karapat-dapat na gawain at hilig ng katawan, at maghari na lamang sa akin ang mabubuting mga isipan at damdamin. At kahit manawari ay maging karapat-dapat naman ako sa inyong pagpapala, sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin ng isang nagkakasakit na gumaling. Sumasamba ako sa iyong harapan, O dakilang Diyos, na nagkaloob ng aking paggaling. Ang aking katawan at espiritu ang nagpupuri sa iyo, at higit na ang aking katawan na iyong pinagaling. O kabanal-banalang Diyos na puno ng pagmamahal sa lahat, ikaw na bukal na binabalungan ng tubig, na ikapaghuhugas ng kasalanan. Tanggapin po ninyo, O Diyos, ang taos-pusong pasasalamat ko sa pagkakahugas mo sa akin. Sa pamamagitan ng lakas ng iyong kapangyarihan, ang aking kasalanan nagdulot ng pagkakalag ng gapos, ng katigasan ng aking pag-uugali, at pumuksa ng dilim ng kasamaan ng aking kaisipan, at nag-alis ng gaspang ng aking pananalita at katayuan ng aking pagkatao. Naalis ang masamang alak na siyang init ng aking kalooban, at galit, lalo na kung mayroon akong marinig na sasagi sa aking kaisipan. Nagpapasalamat ako, Ama,
na idinaan mo ako sa pagtitiis na nagpabuti sa akin at nagpalinis sa aking diwa. Ngayon ay nadarama ko ang kaayusan ng aking isip at naalis na ang pagugulumihanan ng aking kalooban. Sapagkat ang mahalimuyak na balsmo ng iyong pagpapala ay naibubuhos sa akin ng kaaliwan at kapayapaan. Hinihingi ko po ang iyong pagtulong sa akin ngayon na ako ay haharap sa landas mo upang hindi na ako muling malingat sa karimlan ng dati kong pamumuhay. Patawarin mo ako, O Diyos ko. Alalayan mo akong lagi na. Pinupuri ka ng aking dila at pag-iisip, sampu ng aking gawa, magpakailanman. Amen. Ipinagpapasalamat ko, Ama, ang aking buhay. Narito akong naninikluhod sa iyong harapan at nananalig akong tumatanaw ka sa akin na nalulugod sa aking pagbabalik loob sa iyo na nagkaloob sa aking buhay. Igawad mo sa akin ang banal mong basbas upang ako'y makasunod sa kabutihan at kalinisan na tinatanglawan ng mga banal mong mga alagad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Diyos, ako ay dumating sa iyo sa brokenness ng espiritu at malalim na pangangailangan. Alam na para sa masyadong mahaba ako ay naging sa labas ng iyong kalooban at sa labas ng pakikisama sa iyo. Bilang ako ay pinahihintulutan ang pagkagumon na ito upang maabutan ang aking buhay at naitrap sa ilalim ng kapangyarihan nito. Panginoon, alam ko na hindi tama na maging labis na natupok at gumon. At sa gayon ay lumapit ako sa iyo na may wasak na puso at espiritu ng penitensya upang makiusap para sa iyong kapatawaran at biyaya. At humihingi ng iyong tulong dahil alam kong walang iba kundi ang kapangyarihan ni Jesus sa aking buhay ay maaaring masira ang mapang-alipin na pagkagumon na ito. Panginoon, ang takot na bumabagtas sa akin habang inilalahad ko ang aking buhay sa hinaharap ay nagdulot ng malaking pag-aalala at kawalan ng pag-asa upang bahain ang aking puso. Ngunit alam ko na hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at pagmamahal at isang disiplinadong pag-iisip. At Panginoon, bagamat lumayo ako sa iyo, kahit na ako ay lumayo sa iyo, anak mo ako, at hinihiling ko na iligtas mo ako mula sa pagkagumon na ito at bigyang daan akong malampasan ang hawak nito sa aking buhay. Salamat, Ama, na ipinangako mo ang iyong perpektong kapayapaan sa lahat ng patuloy na tumitingin kay Jesus, at hinihiling ko na sa iyong biyaya ibabalik mo ako sa lugar na ito ng pagkagumon at itatag ako pabalik sa bato ng aking kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. At pinagpapala kita na kinukuha at ginagamit mo ang bawat pangyayari sa aking buhay upang tulungan akong maging matanda sa pananampalataya, lumago sa biyaya
at maging ang taong nais mo, maging ako. Panginoon, masyadong madalas ang mga pangyayari sa aking buhay ay hindi sumasalamin sa aking personal na pagpili. Ngunit parami ng parami ay ipinapakita mo sa akin na ang iyong mga paraan ay pinakamainam para sa aking buhay. At nagpapasalamat ako sa iyo para sa lahat ng iyong itinuturo sa akin sa pamamagitan ng maraming kahirapan na kailangan kong harapin. Dahil kinikilala ko na sa pamamagitan nila ay inilalapit mo ako sa iyong mga bisig ng pag-ibig. Tulungan mo akong manalangin ako upang magkaroon ng higit na pag-unawa sa iyong perpektong pananaw sa aking buhay. Bigyan mo ako ng pasensya sa lahat ng aking mga kahirapan at tulungan mo akong makilala ang iyong gabay at ang iyong mapagmahal na pasensya sa akin. Dalangin ko na hindi ako madaig o madaig ng mga paghihirap sa buhay. Ngunit gamitin ang bawat isa na aking ipinagdarasal upang turuan ako ng higit pa sa iyong pagkatao, pagmamahal at biyaya. Mangyaring gawin akong lalong handa na mapalitan sa taong gusto mo sa akin, sa iyong higit na kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama, magtrabaho ng malalim sa aking puso. Nananalangin ako upang tulungan akong tanggapin ang mga pagkabigo sa buhay na aking kinakaharap kamakailan. Habang dahan-dahan at magiliw mong inilalahad ang plano at layunin na mayroon ka para sa akin, tulungan akong tanggapin ang anuman at lahat ng mga pagkabigo na maaaring kailanganin kong harapin nang may mapagkakatiwalaang puso na hindi nagtatanong ng bakit. Turuan mo akong manalangin. Ikaw ay gagawin sa aking buhay tulad ng pagdarasal ng Panginoong Hesus nang harapin niya ang mga pagkabigo at sakit ng kanyang pagdating sa krus. Bigyan mo ako ng isang mapagpakumbaba na puso na mapagpakumbabang yumuyuko bago ang iyong kalooban sa aking buhay, lalo na kapag hindi ko maintindihan. Panginoon, alam ko na ikaw ay may purpose. Handa na naming harapin ang disappointments at distresses sa buhay. Sa ilang mga kahangahangang paraan ay ginagamit sa pamamagitan ng ikaw upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Panginoon, hindi ko maintindihan kung paano ito ay maaaring maging. Ngunit ako ay nananalangin na ikaw ay magbibigay sa akin ang biyaya upang tanggapin ang bawat problema at sakit ng buhay na may makadiyos na biyaya at isang mapagkakatiwalaang puso, at gamitin ito manalangin ako sa iyong papuri at kaluwalhatian. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, nabubuhay tayo sa isang mundo na lalong nagiging masama at mapupuno ang ating mga puso ng mga takot at takot kapag nakita natin kung ano ang nangyayari sa mundo sa paligid natin. Ngunit pinupuri kita na ipinangako mong itaguyod ang lahat ng iyong mga anak gamit ang iyong matuwid na kanang kamay kapag tayo ay nahaharap sa lahat ng uri
ng kakilakilabot at panganib. At na anuman ang maaari nating harapin sa buhay na ito, palagi kang makakasama namin upang aliwin at tulungan. Salamat, Ama, na ang iyong mga plano at layunin para sa sangkatauhan ay ganap na matutupad. Ama, wala na tayong ideya kung anong mga personal na paghihirap ang maaaring harapin ng sino man sa atin. Ngunit isang kaaliwan na malaman na nalampasan mo ang bawat anyo ng kasamaan, ang kasalanan, si Satanas, at maging ang kamatayan mismo ay dinaig na ng dugo ni Kristo Jesus na nagbigay sa atin ng kanyang buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ay isang tapat at laging mapagmahal na Diyos. At ipinagdarasal ko na kapag ang nagyayelong mga daliri ng takot ay nagsisimulang kumapit sa aming mga lalamunan, na ang init ng iyong pag-ibig at biyaya ay matunaw ang lahat ng aming mga takot habang tinitingnan namin si Jesus, ang aming tagapagligtas at kaibigan. Sa kaninong pangalan ako nananalangin. Amen. Ama, inaamin ko na ang aking buhay ay napuno ng kapaitan at ang mga pag-iisip na madalas na bumabaha sa aking isipan ay parang mga nakakalason na lason na kumakain sa aking pagkatao. Panginoon, alam ko na ito ay hindi kasama sa akin mula sa anumang anyo ng tamang pag-iisip. Nahirapan akong maunawaan kung bakit tila hindi pinapansin ang aking mga panalangin kapag ang mga pangyayari sa aking buhay ay naging napakabigat at mabigat. Ama, inaamin ko na ang mga paghihirap na tila tumama sa akin sa isang pagkakataon ay naging sanhi ng awa sa sarili na bumaha sa aking kaluluwa, at ang ugat ng kapaitan laban sa iyo ay nagsisimula pangang lumaki sa loob ng aking puso, na lantarang ikinagulat ko. Napagtanto ko na ako lamang ang napinsala ng mapanirang sa loobing ito, at nananalangin na sa iyong awa, babaguhin mo ang aking puso pabalik sa isang nagtitiwala sa iyo, sa halip na isang nagdududa sa iyong kabutihan. Tulungan mo ako, Panginoon. Lumapit ako sa iyo na nagpapakumbaba sa puso at naghahangad na baguhin ang aking focus mula sa pagkahumaling sa aking sarili at sa aking sariling mga problema, tungo sa tamang Kristiyanong pagtutok kay Jesus at sa lahat ng kanyang ginawa para sa akin. Iangat mo ako mula sa hukay na ito ng kapaitan na hinukay ko para sa aking sarili, at i-renew ang tamang espiritu sa loob ko na ipinagdarasal ko. Linisin mo ako, nagdarasal ako, at bigyan mo ako ng biyaya na bumalik sa iyo ng may pusong tunay na nagtitiwala at nakasalalay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.